occupied. Marahas na itinulak ang pinto ng bahay ni Shu, at pumasok ang isang grupo ng mga dayuhang nakasot. Nagbabanta ang mga ito, may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Ito ay mula sa Samp Capital, sabi ni Shu Zinlan sa mahinang boses. Bahagyang ngumiti si Surui. Napakabilis nila, hindi pa tapos ang usapin dito, sumugod na sila. Malinaw, may tao sa bakuran ng balita ay lumabas, at ang mga kinatawan ng Samp Capital ay naabisuhan. Sino ang makikialam sa pagkuha ng Samp Capital? Sabi ng leading man in blunt Chinese. Lahat ng miyembro ng pamilya Shu ay tumingin kay Surui, at itinulak lang nila si Surui palabas para sisihin. Ginoo, Ozma, ang bagay na ito ay medyo komplikado, nag-iisip si Shu Xinglong na magpaliwanag. Ngunit sa sandaling ito, malamig na nagsalita si Surui. Ang kaso ng pagkuha, sa tingin ko, ginamit ba ng Mr. Samp Capital ang maling salita? Labas. Malinaw. Ang pamilya Shu at Samp Capital ay malinaw na nakikipagtulungan, hindi nakuha, ngunit ang salitang, kaso ng pagkuha, ay natural na sinasalita ng kinatawan ng Samp Capital, which makes me speechless. Ang puso ni Sima Zhao ay kilala ng lahat. Marahil. Ang kanilang orihinal na ideya ay upang makuha ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya Shu, upang ang sikat na tatak ng siglong gulang na pamilyang ito ay maaaring kontrolin ng kanilang mga sarili. Ginoo, Shu Xinglong, labis kong kinamumuhian ang iyong pag-uugali. Direktang kinuha ni Ozma ang moral na mataas na punto, hindi ako mahilig makipagnegosyo sa mga taong katulad mo. Kakapirma lang namin sa Agreement of Intent. Lahat ng kondisyon ay tinatalakay. At marami pa kaming pagpipilian, kaya walang problema sa paggawa nito. Sa oras na ito, si Shu Huan ang nagsalita. Si Shi, ang babaeng ito na halos kapareho ng pader, ay nagsabi. At isa pa, maingat kung pinag-aralan ang kasunduan sa pagsusugal na iyong ginawa. At maraming mga nakatagong termino na lubhang malupit na hindi nakita ng aking ama noon, kaya hindi ko sinusuportahan ang pagkuha mo. Nagulat si Surui kay Shu Huangzai. Naaalala pa rin niya na nang lumitaw ang maliit na kapatid na ito kahapon. Sinabi rin niya na si Shu Jingshi ay huwag hadlangan ang kanyang pagkakakitaan. Maaari nitong gawing mukha ang kanyang mukha to face with the representative of Samp Capital. I really don't know kung pupurihin ko siya for her big heart or to say that her acting is realistic. Sa madaling salita, ang batang babae na ito ay talagang hindi simple, siya ay mukhang mapang-uyam, ngunit siya ay masyadong mapagpatsahan upang tumayo sa linya. Ito ay maaaring mukhang simple, ngunit karamihan sa mga matatanda ay hindi maaaring gawin ito. Siyempre, lihim na pinagalitan ng marami sa mga miyembro ng pamilyang Shu na naroroon si Shu Huangzai dahil sa pagiging walang hiya. Mga nakatagong termino. Anong mga nakatagong termino? Likas na tanong ni Shu Xinglong. Lumingon si Surui kay Shu Xinglong at nagtatakang nagtanong, hindi mo alam. Sa pananaw ni Surui, palaging sinasabi ni Shu Xinglong na ang kasunduan sa pagsusugal ay hindi malupit. Hindi mahirap para sa pamilya na kumpletuhin ang mga kaukulang kondisyon. Ngunit sinabi ito ni Shu Huangzai, nangangahulugan ito na maaaring hindi pa lubos na naiintindihan ni Shu Xinglong ang kasunduan. Nasa attachment na lahat. Sa oras na ito, napakunot ang noo ni Shu Zinlan sa pangalawang kapatid, matagal ko nang ipinadala ito sa iyo, hindi mo ba nabasa? Tita Lan. Ang tatay ko ay hindi marunong mag-computer at hindi marunong mag-decompress ng mga attachment. Lumingon si Shu Huangzai kay Ozma at sinabing, mahal na Ginoong Ozma. Dahil ang mga kondisyon ay masyadong malupit, kung ang Sang-if SNP Capital ay palaging ayaw sumuko sa bagay na ito, kung gayon wala tayong magagawa kundi wakasan ang pakikipagtulungan. Kapag nag-assist ang little sister na ito, talagang napakalakas niya. Ang mukha ni Ozma ay natatakpan na ng mga ulap, malungkot niyang sinabi. Kung gusto ng pamilya Shu na wakasan ang pakikipagtulungan sa oras na ito, maghintay ng malaking halaga. Hahayaan ko agad ang lawyer team na harapin ito. Hindi mo kayang bayaran ang bagay na ito. Tahimik na pinanood ni Surui ang lahat ng ito at hindi kaagad nagsalita, gusto niyang makita ang ugali ng pamilya Shu. Tumayo si Shu Zinlan. Ito lang ang karaniwang paraan ng Samp Capital. Maingat kung pinag-aralan ang mga tuntunin. At ang mga ito ay lubhang malupit. Ito ay huwaksiya, kahit na ipadala mo ang lahat ng mga koponan ng abogado, hindi ito nangangahulugang isang panalo.
Hindi naman talaga panalo. Nakangiting sinabi ni Osman. Hindi mahalaga kung manalo ako o hindi, ngunit ito ay nakatadhana na maging isang matagalang demanda, at hindi ito kayang bayaran ng iyong pamilya Shu. Nilinaw niya na gusto niyang kurutin ang kasabika ng pamilya Shu na makalakom ng pondo. At gusto niyang gamitin ito para i-blackmail ang kabilang partido. Gayunpaman, tulad ng alam ng lahat, nang si Shu Jingxi ay naging pangunahing figure ng pamilyang Shu sa hinaharap, ang daan ng pakikipagtulungan sa dayuhang kapital ay naputol. Sa sandaling sinabi ito ni Ozma, maraming miyembro ng pamilya Shu ang nagbago ng mukha. Hindi na nila alam ang gagawin. Ang Samp Capital ay palaging mainit at palakaibigan noon pa man. At mukhang sobrang palakaibigan. Gayunpaman, ang pamilya Shu ay nagsimulang makipag-ugnayan sa ibang mga kabisera, at agad nilang pinunit ang kanilang mga mukha at ipinakita ang kanilang matatalas na pangil. Nakakatakot lang ang pakiramdam. Paano ka makikipagtulungan sa mga taong tulad nito? Nagpatuloy si Ozma na may panunuya. Kaya, huli na para magsisi ka, may isang paraan lamang sa harap mo, at iyon ay ang makipagtulungan sa Samp Capital. Kung hindi, maghihintay ang pamilya Shu na masira ang kanilang pamilya. Ang yabang din niya talaga. Sa totoo lang, may mapagmataas na kapital si Ozma. At pinangunahan niya ang ilang sikat na siglong pagkuha ng brand sa nakaraan. Mula nang pumasok sa Huaxia, ang eksperto sa pamumuhunan na ito ay hindi kailanman napalampas. Sa totoo lang, kung titingnan mo ang resume nitong Ozma, makikita mo na siya ang naging focus ng Samp Capital Global Leaders Program noong siya ay 27 o 18 taong gulang. Ang planong ito, mula simula hanggang katapusan, ay 10 tao lamang. Well, siya ang elite ng financial elite. Dumating ang business trip na ito sa Chongqing. Akala ko matatapos na ang negosasyon sa loob ng ilang araw at napirmahan na ang kasunduan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Ozma na isang Cheng Yaojin ang papatayin sa daan, kaya natigilan ang pamilya Shu. Ito ay isang bagay na hindi pa nakatagpo ni Ozma. Siyempre ayaw niyang makitang magpapatuloy ang sitwasyong ito, kaya napalingon ang mayabang na lalaki at tumingin kay Su Rui. Itong Chinese youth, gusto pa ba niyang pigilan ang sarili niya? May kakayahan ba siya? Tumingin din si Su Rui kay Ozma, at nagtama ang mga mata ng dalawa sa mga sparks na tila nakikita ng mata sa hangin. Kahit ano pa ang background mo, hindi mo mapipigilan ang Samp Capital, hindi mo kami kilala, sabi ni Ozma. Gayunpaman, ang kanyang mapagmataas na mga salita ay pinutol ni Su Rui. Pasensya na, alam ko. Nakangiting sabi ni Su Rui. Alam ko na ang Samp Capital ay pag-aari ng pamilya Marshall. Ikaw lang ang investment director ni Samp sa China, sa paningin ko. Tumigil si Su Rui at sinabi ang isang bagay na ikinagulat ni Ozma. Sa aking paningin, hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa akin. Hindi ka qualified. Ang mga simpleng salitang ito ay may lasa ng pagtingin sa mundo, ito ay parang kulog. Mahirap ilarawan kung ano ang aura na ito. Ito ay puno ng domineering at pananakop. Mahigpit na hinawakan ni Xiao Watong ang kamay ni Shu Jingxi, at hindi napigilan. Sinabi niya, Ate, bayaw, napakagwapo niya. Sa tingin ko ay tama ang iyong pinili, talagang mas mahusay siya kaysa kay Kuya Bai Chinchuan. Tahimik na tumingin si Shu Jingxi sa likod ni Su Rui nang hindi nagsasalita, kumikinang ang malalaking mata nito. Hindi ako qualified. Nang marinig ito, muling tumawa si Ozma sa galit, at may gusto siyang sabihin kay Su Rui, masyado kang ignorante. Isa akong super elite sa nangungunang 10 ng Samp Capital Global Leaders Program. Sa hinaharap, maaari akong maging timeman ng Samp Capital, at maaari pa akong pumasok sa Longmei Data Center at maging senior executive ng Lifeline Level Center na ito. At ano ka ba, pwede mo akong hamakin dito. Tumingin sa kanya si Su Rui na parang nakatingin sa isang mangmang. Ilang oras ang nakalipas. Sa De France, hinayaan ko lang si Marshall. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata. Ang mga amo mo ay binugbog ko. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magsalita sa akin ng ganito? Isle de France. Matapos marinig ito, tumahimik ang lahat ng naroroon, habang baka sa mukha ni Ozma ang matinding pagkagulat. Ang kulay. Hindi niya akalain na masasabi ng lalaking nasa harapan niya ang sikretong bagay na ito. Halos kalahati ng mga tao sa mundo ang nakakaalam tungkol sa isla ng De France noong nakaraan nagkaroon ng digmaan.
Ngunit hindi malalaman ng karamihan sa mga tao na mayroong anino ng pamilya Marshall. Ngunit alam ito ni Surui, at sinira niya ito. Ang OSMA ay isa sa mga pangunahing bagay sa pagsasanay ng pamilya Marshall. Hindi rin niya sinasadyang nalaman na ang tagapagmana ng pamilya ay inabuso ng ganito sa Defense Island. Nagulat siya sa oras na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng pamilya Marshall ay maaaring inilarawan bilang ito ay lubhang nakakatakot. Paano niya naranasan ang gayong pagkabigo? Hindi niya akalain na nasa harapan niya pala ang taong naging dahilan ng pagkabigo ng pamilya Marshall. Ang bayaw ko pala, isip ni Xiao Watong. Ano ba, diretsyong tinakpan ang bibig niya. Hindi lang siya, pati si Xu Huangzai. Puno ng gulat ang mga mata. Ang iba pang miyembro ng pamilya Xu ay unang nagpakita ng pagdududa, ngunit nang iugnay nila ang pangalang Defense Island sa binata sa harap nila, sa wakas ay naunawaan na nila. Sila ay ganap na magkatugma. Pagkauwi ng mga turista sa Defense Island, nagsimulang kumalat ang alamat tungkol sa Surui. Sa kapangyarihan ng isang tao. Nailigtas niya ang daan-daang turista sa isla at ipinadala ang lahat sa isla. Pagkatapos ng bangka, sumugod siya sa kaaway ng walang takot sa kamatayan, at ang pagbabalik sa likod ay mananatili sa puso ng lahat ng mga Chino magpakailanman. Noong una, naramdaman ng mga miyembro ng pamilyang Xu na medyo pamilyar ang binatang ito, ngunit ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila kung saan nanggaling ang pamilyar na ito. Nakakaloka naman eh. Si Xu Jingxi ay isang hindsight din. Ni hindi niya napigil ang takpan ng kanyang bibig. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Tinitigan ni Ozma si Surui, at nahihirapang sinabi. Oo, ako ito. Nakangiting sinabi ni Surui. Kung may oras ang iyong amo, maaari mong hayaan siyang pumunta sa Huaxia. Dapat personal niyang pasalamatan ako sa pagpapalam sa kanya. Kabanata 2737. Pambansang bayani pala siya. Si Surui pala ang pambansang bayani na sikat sa China. Lahat ng miyembro ng pamilya Xu ay ganap na nagulat ng sabay-sabay. Si Ozma na laging puno ng kumpiyansa sa sarili, biglang nagkagulo. Oo, wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Itong inchik na kayang bugbugin ang puwete ni Mr. Marshall ay halatang hindi niya kalaban. Tinitigan ni Ozma si Surui, gumalaw ng ilang beses ang kanyang mga labi, ngunit walang lumalabas na ingay. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabing, sabi ko, hindi ka kwalipikado. Binigyan ni Ozma si Surui ng masamang tingin, at pagkatapos ay sinabi, tara na. Kaya, ang grupo ng mga itim na suit ay handa nang lumabas. Gayunpaman, sa oras na ito, sinabi ni Surui, sandali. Nang marinig ni Ozma ang boses ni Surui, hindi maipaliwanag ang tensyon ng kanyang puso. Huwag mo nang labanan ang ideya ng pamilya Xu. Mamatay na tayo. Tumingin si Surui sa kanyang relo at sinabing, mayroong halos 30 oras bago magdilim bukas, at sapat na ang oras para sa inyong dalawa. Umalis sa Chuancheng. Aalis sa Chuancheng. Natigilan si Ozma. Pagkatapos ng isang paghinto, muling sinabi ni Surui. Oo, alam mo, hindi kami ni Marshall sa isa't isa. Baka bukas bad mood ako, kaya ay hostage kita. Matapos marinig ito, agad na sinabi ni Ozma, Palam. Umalis ang grupo nang hindi lumilingon. Malinaw, si Surui ay nagdulot ng matinding psikolohikal na anino sa kanila. Mga taong kayang makipagbuno kay Mr. Marshall, hindi nila ito kayang bayaran. Matapos makapasok sa kotse, nalaman ng isang grupo ng mga financial elite na talagang basa ng pawis ang kanilang mga kamiseta. Kung ang isang tao ay ganito, maaaring ito ay nagkataon lamang, ngunit kung ang lahat ay ganito, nangangahulugan ito na ang panahon ay masyadong mainit, at si Surui ang naglagay ng labis na presyon sa kanila. Nakakatakot ang lalaking iyon ngayon lang, sabi ng isang lalaking nakasot. Samandal siya sa upuan at kinalas ang 2 butones ng shirt niya na tila takot na takot. Kung kaya niyang iligtas ang napakaraming mga Chinese mula sa defense ng mag-isa, ang kanyang mga kasanayan ay dapat na napakalakas. Siya ay napakalakas. Ngunit mas malakas ito ay ang aura, ngayon lamang siya ay naging napakakalma, ngunit ito ay tila isang mapanlinlang na paghamak. Sabi ng isa pang tao, nakakainis ako sa pakiramdam na ito. Maglakas loob na mahalin ang kotseng ito, kahit wala ay komportable. Lubhang malungkot ang mukha ni Ozma. Mag-book ng flight at umalis dito bukas. Sumuko na lang ba tayo?
Tanong ng isa sa kanila. Binigyan siya ni Ozma ng masamang tingin. Kung hindi, mananatili ka. Tumigil sa pagsasalita ang lalaki. Sa oras na ito, nabigla pa rin ang pamilya Shu. Hindi nila akalain na si Surui ang magiging pambansang bayani na nagligtas sa lahat ng turistang Chino. Pagkatapos ng insidenteng ito, hindi mabilang na mga tao sa China ang nag-iisip tungkol sa pagkakakilanlan ni Surui. Mayroon silang lahat ng uri ng mga ideya. Ngunit sa pangkalahatan ay hindi nila maaalis ang papel na ginagampanan ng mga espesyal na puwersa. Lalo na pagkatapos ng Huaxia walang pampublikong pagkilala para sa kanya. Na nagparamdam sa lahat na ang kanilang mga hula ay natupad, at si Surui ay malamang ang pinakamisteryosong mandirigma sa bansang ito. Gayunpaman, sa oras na ito, nakatayo ang pambansang bayani sa compound ng pamilya Shu. Ang nakababatang kapatid na ito na si Shu Huangzai sa wakas ay nagsiwalat ng kanyang tunay na ugali. Umiling siya, tumingin kay Surui, at sinabing, "Dam, ang gwapo niya." Well, Shu Huangzai kahit na ang mga papuri ay kailangang maging mabahong pananalita, kung hindi, hindi niya maipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Masyadong tamad si Surui na magpaliwanag patungkol sa bagay na ito, bahagyan niyang sinulyapan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang Samp Capital ay karaniwang nag-withdraw, at hahanap ako ng taong kukuha sa follow-up na financing ng pamilya Shu. May opinyon ka ba? Walang sino man ang may opinyon, at walang nangahas. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamagandang retrograde ni Surui ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanilang lahat. Bagamat ang mga miyembro ng pamilyang Shu na ito ay makasarili. Nang makita nila ang larawan, sila rin ay nakakabagbag damdamin, nakakapanabak. Wala akong anumang opinyon, sabi ng isang pangunahing miyembro ng pamilya Shu, na dati nang nagsalita laban kay Surui. Alam niya na ang pagkakakilanlan ni Surui ay tiyak na hindi karaniwan. At maaari niyang pakilusan ang hindi mabilang na puwersa upang suportahan ang pag-unlad ng pamilya Shu. Kung malapit ang pamilya Shu sa malaking punong ito, mas matalino ito kaysa sa pagpili ng Samp Capital. Kaya, sa pag-iisip nito, ang pangunahing miyembro ng pamilyang Shu na ito ay hindi lamang nakalimutan ang kanyang nakaraang kahihiyan, ngunit na puno ng pananabik. Hindi lang siya, pati si Shu Xinglong. Ang mga taong ito ay nasa shopping mall sa loob ng maraming taon. At makikita nila ang mga pakinabang at disadvantages sa pinakamaikling panahon. Pagkatapos ng simpleng pagsusuri, nalaman nilang hindi sila pinipilit ni Surui, dahil, kapag sinundan nila ang Surui, ang nasa harapan nila ay isang daan na puno ng walang katapusang sinag ng liwanag. Sa totoo lang, kahit na gusto ni Surui na tanggalin ang pamilya Shu sa oras na ito, natatakot ako na ang mga mersenaryong lalaki mula sa pamilya Shu ay tiyak na hindi papayag. Sa oras na ito, ang pangatlong tiyahin ng pamilya Shu ay umiiyak pa rin. At si Shu Zilan. Dahil si Shu Zilan at ang makasaysayang figure ay nagkataong magkapareho ang pangalan. Kaya binago niya ang kanyang pangalan sa parehong tunog, sa wakas ay nahihirapang bumangon. Kulay asul ang kanyang noo at asul ang kanyang butas ng ilong. Dumudugo pa ito. Dahil nahihilo ang lalaking ito pagkatapos matamaan, hindi niya alam ang nangyari kanina. Sa pagtingin kay Surui, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Basta, si Chuancheng ito, how dare you do this to me? Patay ka, patay ka. Si Shu Zilan ay lubos na nabulag ng galit, mula pa noong siya ay bata pa, hindi siya kailanman napahiya ng ganito. Pagkatapos ng ilang dagandong, sinugod niya si Surui. Bastos ka, pigilan mo ako. Sa oras na ito, ang isa sa mga tiyuhin ni Shu Zilan ay biglang tumayo at hinawakan siya, desperadong kumapit sa kanya. Gayunpaman, walang humpay pa rin si Shu Zilan. Bitawan mo ako, gusto ko siyang patayin, kailangan ko siyang patayin. Pumalakpak. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Shu Zilan. Tinakpan ng huli ang mukha niya, natulala siya. Tito, bakit mo ako sinaktan? Hindi makapaniwalang sinabi niya. Dapat mong saktan siya. Tinamaan kita. Muling sinampal ng tiyuhin na ito si Shu Zilan. Napakalupit ng sampal na ito, diretso itong kumukuha ng dugo mula sa sulok ng bibig ni Shu Zilan. Ang huli ay malapit ng umiyak. Tito, ano ang gusto mo? Kung maglakas loob kang maging walang galang sa ating pambansang bayani, lalabanan kita. Shu family ungol ng tiyuhin.
Lasing din ang lalaking ito, at nakahanap na siya ng napakataas na dahilan para sa kanyang sarili. Ito ay masyadong mataas, tama. Lalong natigilan si Shu Zilan. Hero? Anong hero? Sa pagkakataong ito, nagsimulang sumigaw ang ikatlong tiyahin. Paano mo nabubuli ang anak ko ng ganito? Hindi ako pwedeng manatili sa isang bahay na ganito, hindi ako pwedeng manatili. Hindi ito naghihiganti para sa amin, ngunit tumutulong din sa mga tagalabas na ay bully ako. Pop! Isa pang sampal sa mukha. Adik talaga itong tiyuhin ng pamilya Shu. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ako ang iyong hipag. Tama, natamon kita. Ang pangatlo kong kapatid ay nasa labas ng bayan, at ako na ang bahala sa iyo para sa kanya. Ang pangatlong tiyahin ay sumigaw, at pagkatapos habang umiiyak, hinailan niya si Shu Zilan palayo, at patuloy na pinapagalitan ang pagsulat. Tiningnan ni Surui ang lahat ng ito nang walang ekspresyon sa ibabaw, ngunit mamantong hininga sa kanyang puso. Hindi bababa sa kalahati ng mga pangunahing anak ng pamilya Shu ay mga mersenaryo. Kahit na halos hindi mabuhay ang ganitong pamilya. Ano ang magagawa nila? Bilang pag-asa sa grupong ito ng mga tao, paano magiging maningning ang pamilya? Ganap na imposible. Alam ni Surui na kahit na manatili siya sa pamilya Shu sa buong taon, hindi niya mababaligtad ang trend na ito. Ito ay isang problema sa ugat. Nang makaalis na sa bakuran ng ikatlong tiyahin at si Shu Zilan, sinabi ng tiyuhin na may kaaya-ayang ekspresyon, "Di Surui, hindi, Mr. Surui, tahimik ka talagang tao. Kaibigan." Bago makasagot sina Surui at Shu Jingshi, narinig nila si Xiao Watong na direktang sumigaw. Siyempre, ito ay peke. Xiao Watong, nakaramdam ako ng hindi pa nagagawang kaiginhawahan. Noong nakaraan, ang mga tinatawag na miyembro ng pamilya na ito ay tinatrato sila ng mga masamang salita. Ngunit ngayon pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Surui, agad silang naglagay ng kaaya-ayang ekspresyon na talagang nakakalasing. Kung gayon ang aming susunod na financing. May gustong sabihin ng tiyuhin na ito nang marinig niyang pinutol siya ni Shu Huangzai. Tito, huwag ka nang gagawa pa. Ang usapin ng paghahalo kasama si Brother Rui na sumasakop sa aming pamilya Shu, ano ang iyong ikinababahala? Oo. Sikat na malakas si Osman ng Sam Capital, maaari pa nga siyang takutin ni Su Mr. Rui, kaya ano ang inaalala natin? Napakamot ng ulo ang tiyuhin at sinubukang lumapit. Matagal na tayong hindi nagsasama, at bihirang bumalik si Jingshi, kung hindi, ngayon have a good meal in the evening. Nang makita ang kasiglahan ng tiyuhin na puno ng nakakainggit na paraan, naramdaman lamang ni Shu Jingshi ang hindi maipaliwanag na pagduduwal. Ayaw niya talagang makita ang mga taong ito. May mga bagay pa akong dapat pag-usapan kay Jingshi, bumalik ka muna. Sumimangot si Surui at sinabing. Nakita na niya ang dilema ni Shu Jingshi, kaya nagsalita muna siya. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ito, ang kanyang mga salita ay mas epektibo kaysa kay Shu Jingshi. Nang marinig ni Shu Jingshi ang mga salita, sinulyapan niya si Surui, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Okay, balik muna tayo, Mr. Su, you all have a good rest. Isang grupo ng mga kamag-anak ng pamilya Shu ang nagsimulang maglagay ng mga ngiti sa kanilang mga mukha, at umalis sa compound ng pamilya Shu na nasisiyahan. Bagamat nagkaroon ng kaunting hindi kanais-nais sa pagitan ng dalawang partido noon. Isa itong pambansang bayani. Sa relasyon ni Shu Jingshi, sa hinaharap, bakit hindi mapunta sa mas mataas na antas ang pamilya Shu? Hindi umalis sina Shu Xinglong at Shu Huangzai, at nanatili si Shu Zilan. Surui, sa tingin mo ba ay nagiging seryoso na ang relasyon ng aking panganay na kapatid? Naiinip na tanong ni Shu Zilan pagkaalis ng mga kamag-anak. Tumango si Surui. Totoo na mayroon akong ilang kilay. Ang susunod na gagawin ay humanap ng pagkakataon na patunayan ang sagot sa puso ko. Hindi nagduda si Shu Xinglong kay Su Xinglong. Naikuyom ng dalawang kamay ang mga kamao ni Rui at sinabing, great. Sa wakas may balita na si Kuya. Sumulyap si Shu Huangzai sa kanyang ama. Tay, huwag kang maghintay excited, hindi pa tapos magsalita si Brother Rui. Ang maliit na batang babae na ito ay isang napakakwalipikadong stalker noon. Talagang hindi alam ni Su Rui kung pupurihin siya o hindi, ngunit ngayon, halatang gustong sundin ni Shu Huangzai ang pangunguna ni Su Rui.
At hindi masyadong masaya si Xu Jinlan, tinanong niya. Mataas ba ang posibilidad ng tagumpay? Anong klaseng ebidensya meron ka ngayon? Tumingin si Surui sa kanya at natahimik sandali. Kabanata 2738. Hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkawala. Sa totoo lang, maaaring maraming tao sa pamilya Xu ang nagmamalasakit sa kinaroroonan ni Xu Xingmin, ngunit sa tinatawag na core disciple circle na ito, kakaunti lang ang talagang nagmamalasakit kay Big Brother. Gayunpaman, dapat na mga exception sina Xu Xinglong at Xu Jinlan. Kahit na sa kaalaman ni Surui, bihirang makakita ng ganong impersonal na pamilya para silang pinag-uugnay lamang ng mga interes. At ang relasyon sa pagitan nila ng kanilang panganay na kapatid ay tila mas mababa sa relasyon ng panganay na kapatid, yung mga apprentice. Naisip ito ni Surui at umiling. Anong mali? Napakahirap pa rin ba? Tanong muli ni Xu Jinlan. Sa totoo lang, ang mayroon ako ay hindi ebidensya, ilang mga hinuha lang. Sinabi ni Surui. Bumalik muna kayong lahat at sasabihin ko sa inyo kapag may tiyak na balita. Okay, kung kailangan mo akong gagawin ko ang lahat para tumulong. Tinapik ni Xu Xinglong ang kanyang dibdib at sinabing, halatang napakaganda ng kanyang kalooban. Sinulyapan ni Xu Jinlan ang pangalawang kapatid, at nakita ni Surui ang malinaw na hinala sa kanyang mga mata. Tila hindi pa rin niya naaalis ang pagdududa sa pangalawang kapatid. Surui, ano man ang mangyari, lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Seryosong tumingin si Xu Jinlan sa mga mata ni Surui. Salamat sa pagtulong mo kay Jingxi, salamat sa pagligtas sa pamilya Xu. You're welcome, sinabi ni Surui kay Xu Jinlan. Tita Lan, bumalik kayong lahat para magpahinga ng maaga, dahil nangako ako sa inyo, talagang tutulong ako hanggang dulo. Okay, salamat. Lumapit si Xu Jinlan kina Xu Jingxi at Xiao Huatong at sinabing, alagaan ninyong dalawa ng mabuti si Surui. Tumango si Xu Jingxi, at pagkatapos ay tiningnan niya ng malalim ang pangalawang tiyuhin. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na ang bagay na ito ay maaaring walang kinalaman sa pangalawang tiyuhin. Ang kanyang mga mata ay sabik na sabik. Naramdaman ni Xu Jingxi na ang gayong pananabik ay hindi maikukubli. Jingxi, alam kong pinagdududahan mo ako nitong mga taon. Pero ang pagkawala ng panganay kong kapatid ay wala talagang kinalaman sa akin. Hindi na nagpaliwanag si Xu Xinglong at lumingon kay Surui at sinabing, Young Master Su, pakiusap. Gusto rin ni Xu Huangzai na manatili, ngunit pinilit siyang umalis ng kanyang ama. Well, kailangan niyang ayusin ang nabasag na keyan. Bumalik sa silid, kumikinang pa rin ang mga mata ni Xiao Huatong na may mga bituin. Bro-in-law, napakalakas mo. Hindi ko inaasahan na ang pinakamagandang retrograde back pala ay ikaw. Ang puso ng batang ito ay tila talagang malakas, at mabilis niyang nakalimutan ang kanyang nakaraang kalungkutan. Walang magawang ngumiti si Surui. Oh, nakalimutan kong magsuot muli ng maskara. Naisip niya na ang insidenteng ito ay lumipas na ng ilang sandali. At ang katanyagan ay dapat na bumaba, ngunit hindi niya inaasahan na isang grupo ng mga kamag-anak sa pamilyang Xu ang nakilala siya. Niyakap ni Little Huatong ang braso ng kanyang kapatid. Ate, hindi ko akalain na magaling kang pumili ng boyfriend. Sa ganyang bayaw dito, ikinararangal ko rin. Hindi ko alam kung kailan magiging kasing husay ng bayaw ko ang bastard ni Qin Ranlong. Narinig ni Surui ang mga salita at tumawa. Kaya ikaw at si Qin Ranlong ay nagmamahalan na. Napagtanto ni Xiao Huatong na may nasabi siyang mali at ang kanyang magandang mukha ay biglang namula. Paano ito, ang kanyang rascal lang, paano ko siya magugustuhan? Ganun ba? Tumawa si Surui, at ang kanyang mukha ay puno ng panunokso. Sa totoo lang, malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang nararamdaman ni Xiao Huatong para kay Qin Ranlong. Sa hinaharap, kung si Qin Ranlong ang lalaking ito kung hindi sila manggugulo sa labas, maaaring ikasal ang dalawa. Noong nakaraan, binibigyang halaga pa rin ni Mr. Qin ang background ng kanyang pamilya. Ngunit pagkatapos ng insidente ng pag-agaw ng kasal ni Surui, nakita rin ng matanda ang mga bagay na ito. Ito ay mas magaan, at hindi ito masyadong makagambala sa kasal ng panganay na apo. Nakakainis ka talaga kuya. Tinapakan ni Xiao Huatong ang kanyang mga paa, at ang kanyang magandang mukha ay namumula na. Xiao Huatong? Lumabas ka muna, may pag-uusapan kami ni Surui.
Napahinto si Shu Jingshi, halata ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. At saka, tatawagin mo si Brother Rui sa hinaharap, hindi mo siya kapatid biyenan. Ayaw itong itago ni Shu Jingshi kay Xiao Watong, kahit na hindi ito pinaniwalaan ng huli. Hindi ko masabi kung bakit pagkatapos sabihin ito, ang puso ni Shu Jingshi ay kumislap isang pakiramdam ng pagkawala. Ang ganitong uri ng pagkawala ay hindi maipaliwanag, hindi bababa sa kanyang opinyon. Ate, anong niloloko mo? Nag-aaway ba kayo ng bayaw ko? Sabi ni Xiao Watong, natigilan siya, kasi nakita niyang napakaseryoso ng ekspresyon ng kapatid niya. Anong nangyayari dito? Natigilan si Xiao Watong. Umiling si Surui at ngumiti, nagpatuloy si Shu Jingshi, nagpapanggap kaming mag-boyfriend at girlfriend ni Surui, naiintindihan mo ba? Oo. Kaya pala. Nakikitang ipinaliwanag ng kapatid ko ang bagay na ito ng buong time, hindi na ito pinagdudahan ni Xiao Watong. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, muli niyang sinabi. Kaya nga, bakit parang nawawala ako kapag naririnig kong sinabi mo iyon? Well, gusto talaga niyang gawing bayaw si Surui, at isa ring pambansang bayani, napakagandang gawin. No, I think I need to be quiet for a while. Sabi ni Xiao Watong, at lumabas. Isinara ni Shu Jingshi ang pinto ng kwarto, tumingin kay Surui, at umupo sa tabi ng kama. Bakit biglang gusto mong sabihin kay Xiao Watong ang totoo? Nakangiting sabi ni Surui. Dahil hindi na kailangang magpanggap na isang kasintahan o kasintahan, sabi ni Shu Jingshi. Ito ay talagang hindi kailangan. Inihayag na ni Surui ang kanyang pagkakakilanlan. Ano man ang kanyang background. Ang pamilya Shu ay maaari ding mag-isip ng maraming bagay batay sa pangalan ng pambansang bayani na ito. Sa kakayahang takutin ang mga kinatawan ng Samp Capital. Walang sino man sa pamilya Shu ang maglalakas loob na gumawa ng gulo, at walang maglalakas loob na ibuli muli ang mga kapatid na babae ni Shu Jingshi. Sa kasong ito, hindi mahalaga kung si Shu Jingshi ay kasintahan ni Surui o hindi. Talaga. Tumango si Surui, ang pagsusuri ni Shu Jingshi sa ilang mga bagay ay masinsinan pa rin, ngunit nakikita rin ni Surui na tila medyo komplikado ang mood ng dalaga ngayon. Sa tingin ko ang distansya sa pagitan natin ay medyo malayo. Inayos ni Shu Jingshi ang kanyang emosyon at sinabi ang nasa kanyang puso, ngayon tila mas malayo kami sa iyo. P78 mas mahigit. Bakit ganito ang nararamdaman mo? Nagbiro si Surui, wala ako sa tabi mo ngayon. Hindi ito pareho. Shu Jingshi bahagyang isang medyo komplikadong pagtingin kay Surui. Walang magawang umiling si Surui. Marahil ba ay masyado akong kaakit-akit na pumukaw sa iyong pagbabantay? Tumawa si Shu Hongzai, sa sandaling ito ang kanyang ngiti ay naging mas madali. Oo, maaaring hindi mo alam kung gaano kakaakit-akit. Ang hindi alam ni Surui ay sa sandaling ito ay walang angkop na salita para ilarawan ang damdamin ni Shu Hongzai sa kanya, ng pasasalamat. Mukhang hindi matanggap ni Xiao Watong ang balitang ito. Hinawakan ni Surui ang kanyang ilong at mapait na ngumiti. Mukhang napakahusay ng aking alindog. Huminto pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Shu Jingshi, maaaring ito nga. Habang nagsasalita siya, nag-alinlangan siya. Oo. Gusto niyang sabihin na maaaring ito na ang pinakasimpleng pag-asa sa puso ni Xiao Watong. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, naramdaman pa rin niya na ang pangungusap na ito ay naglalaman ng ilang hindi maintindihang kahulugan, kaya pinigilan niyang sabihin ito. Pag-usapan natin ang aking ama. Napaisip si Shu Hongzai at sinabi mo bang may mga pahiwatig ka kanina para patahimikin sila? Para patahimikin sila. Matapos marinig ito, bahagyang tumawa si Surui, Jingshi, hindi sulit para sa ganoong pamilya. Dati, ang mga aksyon ng pamilya Shu ay nagpatingin dito ng kaunti kay Surui, isang tagalabas. Kung hindi ito matutuloy, tiyak na naduraj ang puso ni Shu Jingshi. Alam ko. Malalim na tumango si Shu Jingshi, mula ngayon, hindi na ako magkakaroon ng anumang inaasahan para sa kanila. Mayroon akong kaunting haka-haka tungkol sa iyong ama. Sinabi ni Surui, gayunpaman, maaaring hindi pa ito ang panahon para lumabas ang katotohanan. Pakinggan natin. Tumingin si Shu Jingshi sa mga mata ni Surui. Sa sandaling ito, bigla siyang kinabahan. Si Surui ay likas na ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang umaalo na dibdib bago ito napagtanto. Kapag hindi siya dapat nakatitig sa isang bagay.
Lumingon siya sa likod at sinabing, kung mas ganito ka, mas hindi ko masabi sa iyo, lalo lang itong mag-alala, at hindi ito maganda. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Xu Jingxi. Dahil may naramdaman na siyang hindi maganda mula sa mga salita ni Su Rui, halatang nag-aalala si Su Rui na baka hindi makayanan ni Xu Jingxi ang kanyang hinuha, kaya hindi niya ito sinabi. Halos 3 taon nang nawawala ang tatay ko. Sa loob ng 3 taon na ito, marami akong hiniling na hanapin siya, ngunit walang balita. Bahagyang kinagat ng mga ngipin ni Xu Jingxi ang kanyang labi, kaya talagang handa ako sa pag-iisip. Halatang halata ang kanyang subtext, ibig sabihin, maaaring wala na ang kanyang ama. Nagawa na ni Xu Jingxi ang paghahandang ito, at alam din niya na ito ay naging realidad. Hindi. Ang tinutukoy ko at ang iniisip mo ay maaaring dalawang magkaibang bagay. Marahan na tinapik ni Su Rui ang balikat ni Xu Jingxi, huwag masyadong pessimistic, baka iba ang mga bagay sa inaakala mo. Nang marinig ang mga salita ni Su Rui, ang mga mata ni Xu Jingxi ay nagpakita ng kakaibang tingin, at pagkatapos ay nagsimulang mamuo ang kaunting liwanag sa kanyang mga mata. Yan ang pag-asa kulay. Maghanda para sa pinakamasama, ngunit laging umaasa para sa pinakamahusay. Nakangiting sabi ni Su Rui, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Saan ka pupunta? Sigaw ni Xu Jingxi mula sa likod ni Su Rui. Lalabas ako para mamasyal. Tumalikod si Su Rui at ngumiti, maglakad-lakad sa Chuancheng. Bahagyang naisip ni Xu Jingxi ang isang bagay. Malapit nang lumubog ang araw, magiging masyadong mapanganib ba ito? Mananatili ako sa iyo. Nag-aalala pa rin siya kay Su Rui, nag-aalala na gagamitin ng huli ang kanyang katawan bilang pain para akitin ang sniper na lumitaw. Manatili ka sa lumang bahay. Ngumiti si Su Rui, huwag kang mag-alala, gumawa ako ng mga kaugnay na pagsasaayos, hindi ka aatake dito. Hindi kami, pero gagawin mo. Isang hakbang pasulong si Xu Jingxi. Hindi niya tinanong si Su Rui kung paano niya ito inayos, ngunit mariing sinabi, sasama ako sa iyo. Kabanata 2739. Ang babae at siya sa kwarto ng hotel. Sa wakas ay lumabas na mag-isa si Su Rui, at iniwan niya sina Xu Jingxi at Xiao Watong sa lumang bahay ng pamilya Xu. Sa totoo lang, pagdating sa mga sniper, ang kalikasan ng bagay ay ganap na nagbago. May malaking ahas na nakatago sa loob ng pamilya Xu, at dapat niyang akayin ang ahas palabas ng butas. Pag-alagala sa mga kalye ng Chuancheng, nakakita si Su Rui ng isang hotpot restaurant at naupo. Nang makita siyang dumarating para kumain ng hotpot mag-isa, ang mga waiter ay nagpakita ng pagtataka. Ngumiti si Su Rui at nag-order ng malaking mesa ng mga pinggan ng walang sinasabi. Matagal ko nang narinig na sikat ang Chuancheng hotpot. Ngunit hindi pa nakakain ng authentic si Su Rui. Ilang beses siyang nagpunta rito para sa mga misyon, at hindi niya naranasan ang pag-usbong ng umuusok na pulang sopas, ng sigasig. Gusto ko ang pinakamainit na ilalim ng palayok, sabi ni Su Rui. Nang marinig ang hindi lokal na accent ni Su Rui, ngumiti ang waiter at sinabing, Sir, I suggest you try a little spicy pot bottom. Mas mainit ang sili natin. Su Rui ngumiti siya. Hindi mahalaga, ito ang pinakamainit. Hindi niya sinusubukan na maging matapang. Ngunit talagang hindi siya natatakot sa maanghang na pagkain. Noong una siyang dumating sa Ninghay, umiinom siya ng perverted hot pot kasama ang iba. Paano ang iba ba? Hawak ang mabalahibong tiyan gamit ang chopsticks, hinugasan niya ito ng 9 na beses sa pulang sopas, at pagkatapos ay inilagay ito ni Su Rui sa kanyang bibig, ito ay napaka-crisp at mabango. Nang tatanggalin na ni Su Rui ang 2 pinggan na may mabuhok na tiyan at dilaw na lalamunan, tumingin siya sa kanyang relo at pagkatapos ay kumaway sa waiter. Mangyaring magdagdag ng isa pang set ng tableware, salamat. 2 minuto matapos ihain ang mga gamit sa mesa, isang matangkad na lalaki ang pumasok sa hotpot restaurant. Umupo siya sa tapat ng Su Rui. Sa pagtingin sa nahuhulog na karne ng tupa sa pulang sopas, hindi niya naiwasang sabihin na hindi nasisiyahan. Bakit hindi mo ako lubos na kilala? Alam mong nandito ako, pero hindi mo pa rin nilalagay ang mga bola sa kaldero. Ngumiti si Su Rui. Nag-order ako ng isa para sa iyo sa bawat uri ng meatball. Oo, mahilig akong kumain ng meatballs kapag kumakain ako ng mainit na kaldero, at galing pa ako sa kabisera para tumulong. Busy ka, madali lang sa akin. Habang nagsasalita siya, naglagay siya ng mga bola sa hotpot.
Ang matangkad na lalaking ito ay si Xiao Feiho. Ano ang sinabi ng mga pinuno? Tanong ni Su Rui. Ang pagkakaroon ng isang sniper rifle sa Chuancheng ay hindi isang maliit na bagay. Sinabi ni Xiao Feiho. Ngayon ang ibig sabihin ng mga pinuno ay katatagan sa lahat ng bagay, at ang sniper rifle na ito ay isang tahasang pag-udyok sa kanila, hindi upang mamatay. Hindi para mamatay. Oo, pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata. Either masyadong mayabang ang taong ito, o gulong-gulo na siya. Bukod doon, walang ibang paliwanag. Hinailan ni Xiao Feiho ang mga bola-bola sa kaldero gamit ang mga chopstick at sinabing, hindi mahirap imbestigahan ang bagay na ito sa Chuancheng, hindi ito ang baybayin, kaya kung makapasok ang sniper rifle, tiyak na mananatili ito, ilang bakas. Having said that, once the investigation is done, the process is also very cumbersome. Umiling si Su Rui. Sa tingin ko, sa sandaling mabuksan ang ating mga aksyon, maaaring hindi na makapagpigil ang kabilang panig. Sinisikap mong akitin ang mga ahas mula sa kanilang mga butas, nakangiting sabi ni Xiao Feiho. Oo, ilabas mo ang ahas sa butas. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata, kapag nabuo ang ganitong uri ng momentum, walang sino man ang maaaring magpatuloy na manatiling kalmado. Sa tingin mo ba nasa spotlight din ang kaso ni Xu Xingmin? Tanong ni Xiao Feiho. At habang sinasabi niya iyon, dinampot niya ang isang naiihi na beef ball at inilagay ito sa kanyang bibig na paso lamang ng mainit na katas. Chow Hu Lishan, sabi ni Su Rui sa malalim na boses. Itinaas ni Xiao Feiho ang kanyang mga kilay na parang dalawang matalas na espada. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang nalinlang ang mga pulis para ilayo ang tigre sa bundok? Hindi hangin, hindi bandera, kundi tibok ng puso. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Su Rui. Tumawa si Xiao Feiho. Hindi ka ba isang tunay na materyalista? Paano mo masasabi ang gayong idealistang mga salita? Hindi idealismo. Nakatitig sa nahuhulog na kaldero, ito ay para lamang ipaalala sa atin na huwag magpalinlang sa mababaw na ilusyon. Nakita ko, nag-isip sandali si Xiao Feiho, pagkatapos ay nagsabi, mukhang hindi pantay ang mga araw ni Chuancheng kamakailan. Bahagyang umiling si Su Rui. Magiging hindi pantay ang buhay ng ilang tao. Nilunok ni Xiao Feiho ang mga maiinit na bola. Siya ay nagpatuloy, pagkatapos ay tinitigan si Su Rui, at sinabing, napansin ko na ang iyong mga salita ay lalong nagiging aura. Ako ay palaging napaka-aura. Si Su Rui ay medyo hindi nasisiyahan sa pagsusuri ni Xiao Feiho. Oo, kunin ang colander at ilagay ang buong bola sa mangkok ni Xiao Feiho. Ito ay dating isang matalim na aura. Kinagat ni Xiao Feiho ang kanyang mga labi at sinabing, ngayon lang ay tila medyo mas matatag at masama ang aura. Okay, ito ay katanggap-tanggap. Nagbuhos si Su Rui ng isang basong tubig at hinawakan si Xiao Feiho. Pareho silang matitigas na tao na may malalakas na kaaway na nagtatago sa dilim. Wala silang balak na kabahan. Nagpatuloy si Su Rui sa pakikitungo kay Maudo, at ibinaon ni Xiao Feiho ang kanyang ulo sa pakikitungo kay Wanzi. Hindi na nagpahayag ng anumang opinyon ang dalawa sa kaso. Habang tinatapos ni Xiao Feiho ang lahat ng iba't ibang meatballs, tumunog ang kanyang telepono. May balita. Ibinaba ni Xiao Feiho ang telepono at sinabing, gusto mo bang sumama sa akin? Hindi ako pupunta. Ngumiti si Su Rui at inilapag ito sa chopsticks. Kumilos na ang mga elite ni Lutey. Kahit gaano pa ka-professional ang lalaking iyon, wala nang takasan. Hintayin mo ang balita ko. Itinulak ni Xiao Feiho ang upuan at naglakad palabas. Halos tapos nang kumain si Su Rui, kaya dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang bibig, at saka naglakad sa mga lansangan ng Chuancheng. Ang amoy ng mainit na palayok ay natangay ng malamig na hangin, ngunit nakaramdam ako ng init at komportable sa aking tiyan. Na may bahagyang buntong hininga, sinabi ni Su Rui, para sa pera. Habang nagsasalita siya, tumawag siya ng kotse. Guru, pakisuyong dalhin ako roon. Punta tayo sa Lei Mei Hotel. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Su Rui sa kanyang destinasyon. Ang Lei Mei Hotel ay itinuturing na isang 5-star hotel na may napakataas na grado sa buong lungsod ng Sichuan. Bago pumasok sa pinto, nakita ni Su Rui ang isang puting Audi Q7 na nakaparada sa pintuan. Pagkapasok ni Su Rui sa hotel, dumiretso siya sa swimming pool area sa basement floor. Sa malaking swimming pool,
Mayroon lamang isang payat na figure na lumalangoy sa tubig, at ang kanyang mga galaw ay napakalambot, tulad ng isang isda. Sa fitness center na nakadikit sa naturang high-end na hotel, palaging kakaunti ang mga bisita. Hindi nagmamadali si Tsurugi, umupo siya sa upuan sa tabi niya at pinagmasdan ang galaw ng mga tao sa tubig. Ito ay pagkatapos lamang na ang babae sa tubig ay lumangoy ng pabalik-balik na natuklasan si Tsurugi. Hinubad niya ang kanyang salaming mata at cap at lumangoy sa gilid ng pool. Ang taong ito ay si Xu Jinlan. Bakit ka nandito? Hindi mo ba sinamahan sina Jingshi at Xiao Watong? Hinawakan ni Xu Jinlan ang handrail at umakyat. Ang tubig ay natipon sa isang batis na umaagos pababa sa curve ng kanyang one-piece swimsuit. Kahit na siya ay halos 40 taong gulang, may magagandang babae sa Chuancheng at siya ay napakahusay na pinananatili. Sa labas, mukhang nasa early 30s si Xu Jinlan. Pagdating sa gilid ni Tsurugi, pinunasan ni Xu Jinlan ang tubig sa kanyang katawan gamit ang bath towel, at pagkatapos ay umupo. Tita Lan, gusto kitang makausap. Sinabi ni Tsurugi, alam kong madalas kang tumira sa suite ng Leimei Hotel sa nakalipas na 2 taon, kaya diretso kang pumunta. Mayroon akong mahabang pribadong silid sa hotel na ito, at bumabalik ako bawat ilang araw. Binalot ni Xu Jinlan ng bath towel ang kanyang itaas na katawan. Gayunpaman, kahit si Jingshi ay hindi alam ang tungkol dito, paano mo nalaman? Siyempre may sarili akong paraan. Hindi nagbigay ng detalyadong paliwanag si Tsurugi at sinabing, Tara, pumunta ka sa kwarto mo at maupo. Ako ay karangalan na magkaroon ng isang pambansang bayani bilang panauhin. Ngumiti si Xu Jinlan, Tara na. Hindi ka ba maliligaw sa banyo? Tumigil sandali si Tsurugi. Palagi akong nagpapalit ng swimsuit bago bumaba. Nakita ni Xu Jinlan ang mga iniisip ni Tsurugi. Walang abala, ito ay isang suite, maaari mo akong hintayin sa sala. Okay. Hindi nahiya si Tsurugi sa pagkakataong ito, at sinundan lang siya sa itaas. Habang naliligo si Xu Jinlan, nakapikit si Tsurugi sa sala. Pagkaraan ng ilang sandali, isang mahina ang bango ay dumating, at si Xu Jinlan ay naglakad na sa tapat ng Tsurugi at umupo. Nakasuot siya ng bathrobe at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Tsurugi. Salamat, Tita Lan. Pagkatapos magsalita ni Tsurugi, umiling siya at muling tumawa, napakabata mo at maganda, at napakahirap sabihin na tawagin kang Tia Lan. Sa katunayan, pagkatapos maligo, si Xu Jinlan ay mukhang mas maganda ang kanyang balat kaysa sa nyebe. Ngunit ang kanyang mukha ay maputi at kulay rosas, na nagpapakita ng malakas na kapaligiran ng kabataan mula sa loob hanggang sa labas. Tila wala talagang relasyon, at iba ito sa karamihan sa mga kaparehong edad. Medyo nahihiya ako pag sinabi mo yan. Kung tutuusin, gusto ng mga babae ang sariling anyo ng lalaki, pero hindi nila gusto ang sobrang anyo nila, mahinang sabi ni Xu Jinlan. Oo, lalo na para sa isang napakahusay na tao tulad ni Tita Lan. Ngumiti si Tsurugi. Wala akong masabi tungkol sa kakayahan, gusto ko lang mapabuti ng kaunti ang pamilya Xu, ngunit puminga ng malalim si Xu Jinlan. Gayunpaman, wala nang mas mahalaga kaysa sa pagbabalik ng panganay na kapatid. Nakausap ko si Jingshi. Sa buong pamilya Xu, maaaring ikaw lang ang talagang nagmamalasakit kay Uncle Xu. Dahan daw ang humigop ng tsaa si Tsurugi. Oo, ang panganay na kapatid ay parang ama. Sinabi ni Xu Jinlan, sa katunayan, noong inampun ako ng aking ama, siya ay matanda na, at ang nakatatandang kapatid na lalaki ang nag-aalaga sa akin. Ngayon nakita ko ang lahat ng pag-uugali ng pamilya Xu. Napabuntong hininga si Tsurugi, narinig ko rin ang sinabi nila sa iyo, masama iyon. Oo, sa ganoong pamilya ang paglaki sa isang kapaligiran ay hindi maganda sa pakiramdam. Hindi ito itinago ni Xu Jinlan, gayunpaman, sanay na ako dito. Ngunit, kung minsan, ang ugali ay isang uri din ng kalungkutan, sabi ni Tsurugi. Magandang pangungusap iyon. Lumukat ang mga mata ni Xu Jinlan, tila medyo malungkot. Sanay man sa masasakit na salita ng mga tinaguriang miyembro ng pamilya, hindi pa rin siya komportable sa tuwing naririnig niya ito. Pagkalipas ng maraming taon, wala ka bang gustong baguhin? Tumingin si Tsurugi kay Xu Jinlan. Tila naramdaman niyang medyo uminit ang hangin sa kwarto, saka hinubad ang jacket at inihagi sa sofa. Hindi kailanman. Ang tono ni Xu Jinlan ay nagsimulang maging medyo mababa, ako ay palaging isang tagalaba sa pamilyang ito.
Inilagay ito ni Surui pagkatapos uminom ng tsaa, tumingin siya sa golden soup base at sinabing, magaling itong Jinjun Mei, uminom tayo ng isa pang tasa. Kabanata 2740. Walang iba kundi isang pamilyar na bibig. Pinuno ni Xu Jinlen ng tsaa si Surui, at pagkatapos ay sinabi, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang natitirang tsaa. Hindi sumagot si Surui, itinuro niya ang banyo at tumayo. Narinig ni Xu Jinlen ang tunog ng pag-flush ng banyo, at pagkatapos ay binuksan ang gripo. Tila naghuhugas ng kamay si Surui. Umupo siya sa upuan na may malungkot na ekspresyon, na para bang ang sinabi ni Surui kanina ay tumama sa kanyang sakit. Kahit paano, medyo mainit, maghugas ka ng mukha para lumamig. Lumapit si Surui na may dalang tilamsik ng tubig sa kanyang mukha, pinunasan ito ng tissue, at pagkatapos ay kinalas ang isang butones ng kanyang mga kamiseta. Ngumiti si Xu Jinlen at nagsabi, maaari kang bumaba para lumangoy, at pagkatapos ay magiging komportable ka. Umiling si Surui. Tita Lan, sabihin mo sa akin, kung susunduan ko ang bumaba ka at makialam sa usapin ng pamilya Xu, handa ka pa bang manatili? Siyempre payag akong manatili, sinabi ni Xu Jinlen nang walang pag-aalinlangan, maraming taon kong hinihintay ang araw na ito. May matinding katatagan sa tono niya. Mabuti iyan, si Jingxi ay hindi magaling sa pamamahala, at wala siyang alam tungkol sa pananalapi, kaya talagang guguluhin ko si Tita Lan sa hinaharap. Ano ang problema nito? Umiling si Xu Jinlen, gayunpaman, anuman ang mangyari sa susunod na pamilya Xu, umaasa akong magkaroon ng balita tungkol sa aking panganay na kapatid. Ayon sa aking paghuhusga, dapat ay nasa mundo pa rin si Uncle Xu. Sabi ni Surui. Nagkusa siyang sabihin kay Xu Jinlen ang kanyang hatol. Nang marinig ng huli ang mga salita, nanlamig ang kanyang katawan, bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, at ang kanyang paghinga ay biglang bumilis ng kaunti. Tapos, namula agad yung mata niya. Talaga? Tanong ni Xu Jinlen. Oo, sa tingin ko ang atensyon ng pulis ay naalis kay Chuancheng, ngunit nakaligtaan nila ang isang maliit na detalye. Sabi ni Surui. Ano ang nangyayari? Pakisabi sa akin dali. Halatang tuwang-tuwa si Xu Jinlen, at umupo sa tabi ni Surui, at inabot pa niya at hinawakan ang kanyang braso. Actually, hindi naman sa pabaya ang pulis. Pero malinaw na inayos ng salarin sa mahabang panahon. Sinadya niyang alisin ang atensyon ng pulis. Tumingin si Surui kay Xu Jinlen, na malapit nang umiyak, at ngumiti, Tita Lan, huwag kang masyadong excited. Sabi, niyuko niya ang katawan sa gilid. Napakainit sa bahay na ito, at si Xu Jinlen ay nakasuot lamang ng bathrobe. Sa oras na ito, napakahigpit ng pagkakahawak niya sa kanyang braso, nakaramdam si Surui ng kaunti sa lugar. Hindi na ito nakayanan ni Xu Jinlen, tumingin siya sa mga mata ni Surui. Posible bang sabihin na mahahanap natin ang kuya? Hindi talaga ako sigurado, ito ay aking mababaw na paghatol. Seryosong sinabi ni Surui, ngunit hanggat nabubuhay pa si Uncle Xu, talagang sisikapin ko ang lahat para mahanap siya. Sige. Umiiyak na si Xu Jinlen, sumandal siya sa balikat ni Surui, nabasa na ng luha ang damit ni Surui. Bahagyang iniyuko ni Surui ang kanyang ulo at nakakita ng ilang puting nyebe na arko. Kailangan kong sabihin, ang kabisera ng Xu Jinlen ay talagang napakaganda. Ang kanyang lalamunan ay gumulong pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabi niya, bakit ako nakakaramdam ng higit at higit na pagkauhaw? Huminga si Xu Jinlen at dinala ang tsaa kay Surui. Kapag nauuhaw ka, uminom ng tsaa at pumunta sa apoy. Uminom si Surui ng tsaa at tumayo. Maghuhugas ako ng mukha. Tiningnan ni Xu Jinlen ang likod ni Surui, kumuha siya ng tissue at pinunasan ang kanyang mga luha. Matagal na siyang hindi nakakarinig mula sa kanyang panganay na kapatid. Tila nasasabik na talaga siya, at ang puso niya ay nagugulo. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Surui sa sofa, at isang mensahe ng WeChat ang nag-pop up. Likas na sinulyapan ito ni Xu Jinlen, at nabasa ang nilalaman ng WeChat na gawa na ito ng tao. Sa oras na ito, lumabas si Surui, at sinabi ni Xu Jinlen, nakatanggap ka ng mensahe. Muling pinunasan ni Surui ang tubig sa kanyang mukha, kinuha ang telepono at tiningnan ito, pagkatapon ng telepono sa tabi, seryoso niyang tinitigan si Xu Jinlen. Anong problema mo?
Natagpuan ni Xu Xinlan na medyo namumula ang mga mata ni Surui, at ang hininga na kanyang ibinuga ay tila may nasusunog na pakiramdam. Hindi ko alam kung anong nangyayari, parang nauuhaw ako. Sabi ni Surui, inilagay ang kanyang kamay sa hita ni Xu Xinlan. Tila nanigas ng kaunti ang katawan ng huli, ngunit hindi niya ito naiwasan. Tumingin siya sa mga mata ni Surui. Oh, ano ang gusto mong gawin? Tita Lan, ang ganda mo talaga, sabi ni Surui. Parang nilalabanan niya ang kung anong udyok sa kanyang puso. Salamat sa iyong papuri. Iniunat ni Xu Xinlan ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Surui, palagi kang hinahangaan. Kung ito ay totoo kung iyon ang kaso. Kung gayon ito ay talagang mas mahusay. Sinabi ni Surui. Aktwal na binuhat si Xu Xinlan at dir-diretsong naglakad patungo sa kama, habang si Xu Xinlan ay nakayakap sa leeg ni Surui nang walang anumang pagtutol. Bumantong hininga siya na parang asol sa tabi ng tainga ni Surui. Ang ganda ko ba o ang magandang figure ni Jingxi? Sinulyapan siya ni Surui na may pulang mata. Sa totoo lang, mas may lasa ka kaysa sa Jingxi. Tumawa si Xu Xinlan, nanginginig ang mga tumatawan niyang bulaklak. Gustong gusto ko ang komento mo. Inilagay siya ni Surui. Inihagis niya ito sa kama at idiniin sa likod niya. Mukhang medyo abnormal ka ngayon, sabi ni Xu Xinlan. Napabuntong hininga si Surui. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tila ang pagnanais na manakop ay naging mas malakas kaysa dati. Kung gayon, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Nakangiting sabi ni Xu Xinlan. Sa oras na ito, naramdaman niyang hinugot ni Surui ang strap ng kanyang bathrobe. At ang pagpapanatili ng bathrobe ay ganap na nakasalalay sa strap na ito. Gayunpaman, nakahiga na ngayon si Xu Xinlan sa kama. Kahit na matanggal ang strap, hindi siya magpapakita ng napakaraming tanawin. Mukhang sabik na sabik ka. Ngumiti si Xu Xinlan, napakagatlabi. Ang estado at ekspresyong ito ay ganap na kabaligtaran sa kanyang normal na buhay. Siyempre sabik na akong Italika. Tumigil sandali si Surui. Itali kita. Habang sinasabi niya iyon, naramdaman ni Xu Xinlan na ang kanyang mga kamay, si Surui, ay pinutol sa kanyang likuran, at ang kanyang mga palso ay mahigpit na nakatali ng mga strap ng bathrobe. May bakas ng pagsasabi ng hindi sa kanyang mga mata ang hindi kilalang liwanag ay lumingon kay Surui. Kaya gusto mo ang lasa na ito? Oo, gusto ko ang lasa. Pumalakpak si Surui at tumayo sa tabi ng kama habang nasa bulsa ang mga kamay. Anong ginagawa mo? Sabi ni Xu Xinlan. Ang kanyang ekspresyon ay labis na nabigla dahil kahit na medyo namumula ang mga mata ni Surui, ang kanyang mga mata ay malinaw. Ang dating pagnanasa ay tuluyang naglaho. Ngumisi si Surui. Ang tasa ng Jin Junmei na iyon ay talagang masarap kung maaari ko lang maalis ang aphrodisiac na gamot dito. Anong pinag-uusapan nyo? Ang ekspresyon sa mukha ni Xu Xinlan ay agad na naging hindi kapanipaniwala. Tita Lan, masyado kang mainipin at walang karanasan. Tumigil si Surui, natatakot na hindi niya malinaw na ipinahayag ang kanyang sarili, kaya idinagdag niya. To be exact, wala kang karanasan sa pakikitungo sa akin. Hindi kaya ginawa ni Xu Xinlan ang lahat. Siya, isang elder na pinagkakatiwalaan ni Xu Jingxi, ay gustong salakayin si Surui. Bakit mo ginawa ito? Si Xu Xinlan ay hindi pa nakaka-recover sa naunang pagkabigla. Talagang nabigla siya ngayon ni Surui. Akala ni Xu Xinlan ay malapit na siyang magtagumpay, ngunit inilagay niya ang gamot sa tiyan ni Jin Junmei. Ang gamot ay palaging nasa kanya, at sa wakas ay magagamit ito ngayon. At, sa katunayan, gaya ng sinabi ni Surui, ang gamot na ito ay kabilang sa uri ng emosyonal na gamot na nagpapasigla sa sariling potensyal ng katawan ng tao. Oo, ibababa ni Xu Xinlan si Surui sa ganitong paraan. Sa kasamaang palad, siya ay nabigo pagkatapos ng lahat. Kahit na, sa simula pa lang, nakita na ito ni Surui. Kinuha ni Surui ang tasa ng tiyan na ginamit niya at sinabing, tumyugo muna ako, at pagkatapos ay naramdaman kong may mali. Oo, nilunok ko ang tiyan ng kabanatang ito. Oo. Kaya, ang gamot na ito ay may kaunting epekto sa akin, ngunit dahil sa maliit na paggamit, ang epekto ay baliwala. Ikaw itong gamot na halatang walang kulay at walang lasa, bakit mali ang iniinom mo? Tanong pabalik ni Xu Xinlan. Alam niyang walang kabuluhan ang makipagtalo ngayon, kaya ipinahayag niya ang kanyang pagdududa.
Dapat sabihin na ang babaeng ito ay may partikular na malakas na pag-iisip. Matapos ang unang gulat, siya ay huminahon ng husto. Dahil, walang magawang umiling si Surui, kung uminom ka ng sobra, natural na iba ang lasa mo. Masyado bang uminom? Sa mga salita ni Rui, hindi alam ni Xu Jinlan kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ang kanyang kalooban. Maaari ka bang uminom ng labis ng mga bagay na ito? Ilang beses kailangang uminom si Surui bago niya matikman ang hindi maisip na abnormalidad na ito. Nasubukan na ito ni Xu Jinlan noon. Sa kanyang opinyon, ang gamot na ito ay talagang walang kulay at walang lasa. May ilong ba si Surui? Biglang naalala ni Surui ang isang artikulo sa Aklat Aralin sa oras na ito, kaya maayos niyang sinabi ang sikat na pangungusap. Kung wala siya, pamilyar ka lang. Sa totoo lang, medyo hindi naaangkop ang pangungusap na ito. Ang paglalagay nito sa katawan ni Surui, dapat itong palitan ng kung wala siya, pamilyar lamang. Tita Lan, gusto ko talagang tanungin ka, bakit? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, at isang sinag ng malamig na liwanag ang nagsimulang lumabas mula rito. Bakit? Ang tatlong salitang ito ay naglalaman ng napakaraming katanungan. Si Xu Jinlan ay hindi na sophistry. Alam niya kung anong uri ng tao si Surui, at alam din niya na ang pangangatwiran sa oras na ito ay walang kabuluhan. Kaya, nahihirapan siyang umupo ng naka-cross-legged. Ngunit dahil nakatali sa kamay niya ang strap ng bathrobe, bumukas ng husto ang gitnang pinto, sumulyap lang si Surui at naglakad, hinaila ang harapan ng kanyang bathrobe. Ginoo ka talaga. Hindi nakakagulat na nakuha mo ang puso ni Jingxi ng ganoon kadali. Nang makita ang pagkilos ni Surui, medyo nagulat si Xu Jinlan, at pagkatapos ay sinabi ang pangungusap na ito ng nakangiti. Hindi madaling tumawa sa mga oras na ganito. Hindi kami tunay na mag-boyfriend at girlfriend ni Jingxi. Sinabi ni Surui, huwag kang magpanggap, sa tingin ko ay nakita mo na ito. Nakikita ko, ngunit iyon ay nakaraan. Ang ngiti ni Xu Jinlan ay may bahid ng panunuya, napaka-perpekto mo na kahit ako ay natukso, pati na si Xu Jingxi. Kilalanin mo siya. Tinitigan siya ni Surui. Dahil kilala mo siya, inggit ka pa rin sa kanya.